Para pumayat tayo, dapat po bawasan natin yung ating kinakain. Kaso lang minsan nakakagutom, nakakaumay, o kaya naman nakakapagod mag-exercise. Pero alam nyo ba na merong mga pagkain na pwede mong kainin ng kainin pero matutulungan ka pa rin sa pagpayat? Ewan ko kung appetizing siya sa camera, pero ito typical lang na ano. Ito, first time ko to bilhin, itong brand na to. Usually naman nilalagay nila yung percentage. Kasi yun nga, nakakatulong siya sa pagliit ng belly mo. Healthy fats, healthy carbs. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist. And for today, ang pag-uusapan natin ay yung mga iba't ibang uri ng pagkain na dapat kinakain mo araw-araw para pumayat ka. Also for this video, pag-uusapan din natin kung bakit nga ba tumataba ang isang tao. Ano yung mga pagkain na dapat nasa food list mo everyday. Ano yung mga pagkain naman na dapat iniiwasan mo. At mag-share din po ako ng mga personal kong meal prep para meron po kayong idea. So first, pag-usapan natin kung bakit nga ba tumataba ang isang tao. So I think nabanggit na rin natin to sa mga previous nating vlog, yung tinatawag na calories in versus calories out. Yung calories in, yan po yung calories or yung energy na pumapasok sa katawan natin. So kunyari, ito, meron ako ditong soft drinks, and kunyari meron tong 500 calories ng soft drinks. Ininom ko, nagkaroon ako ng extra energy. Ngayon, yung energy na yun, kapag hindi ko siya nagamit sa buong linggo, magiging extra tabayan. At yan yung dahilan kaya tayo tumataba, kasi napaparami or napapasobra yung ating kinakain or yung ating calories na pinapasok sa katawan. Pag calories out naman, ito naman yung calories na ini-spend natin or yung ginagamit natin. For example, pag-exercise, pag-vlog tulad ng ginagawa ko, pagtatrabaho o kaya paglalakad. Lahat ng calories na nai-spend or ginagamit mo for certain day or certain week, kapag sumobra yan sa maintenance calories mo, diyan ka papayat. Actually, ito pong tinatawag na calorie deficit, ito po talagang universal na isa sa mga nag-iisang paraan kaya pumapayat yung isang tao. Any form of diet, intermittent fasting, yung mga low carb diet, yung mga Mediterranean diet, lahat po ng mga yan, pumapayat sila dahil sa tinatawag na calorie deficit. Para mas kompleto po yung idea nyo sa calorie deficit, panoorin nyo po yung video ko. Ginawan po natin yan. Ito yung link. Click nyo po ngayon. Pero tandaan po natin na hindi lahat ng calories ay pare-parehas. Kunyari itong 500 calories na soft drinks na to, pag kinumpara ko sa 500 calories ng broccoli, iba po ang epekto niyan sa katawan natin. Dito na po papasok yung tatlong major na hormones na gumagana sa katawan natin na nagdidikta kung tayo ba itataba or papayat. Una, pag-usapan natin si insulin. Si insulin po, kaya siya tinawag na insulin kasi para siyang insulator or tagalagay ng taba sa katawan ng tao. Insulation. Tumataas po ang insulin kapag tayo ay napaparami ng pagkain ng sugar, ng mga simple carbs, mga pasta, mga white bread, mga white rice. At kapag tumaas po yan ng sobrang bilis, talagang nag-spike po ng ganon, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng pag-iipon ng taba sa katawan. So example dito po sa graph na to, so ito yung time na lumilipas after kang kumain. So sabihin natin 8 a.m. Tapos dito sabihin natin 12 p.m. Tapos ito yung insulin level, sabihin natin, kunwari lang, sabihin natin 10, tapos dito 100. Hindi po yan specific na numbers. So, kunwari, meron tayong kinain na certain uri ng pagkain. And yung shift ng ating insulin is sobrang taas pag ganun. Kumbaga yung spike ng insulin is sobrang pataas talaga, sobrang bilis. Tapos usually, bababa po yan ng ganyan. Kapag ganito yung graph ng ating insulin, ibig sabihin sobrang taas ng spike, papuntang fat storage mode yung ating katawan. Ibig sabihin, mas gusto ng katawan natin na mag-ipon ng taba. Ngayon, meron pong mga uri ng pagkain na hindi ganito yung binibigay na graph sa insulin natin, kundi paganto. Hindi ganon ka steep, stable lang siya. At kapag ganito po, yung nangyayari sa katawan natin, gantong type ng graph, yung insulin sa katawan natin, ang nangyayari dyan, hindi yan fat storage mode. Fat burning mode yan. So later pag-usapan natin kung ano yung mga uri ng pagkain na nagbibigay ng gantong type ng insulin curve sa katawan. Pangalawang hormone is yung tinatawag na ghrelin. Itong si ghrelin, ang gusto niya, gutom. Kaya siya G. So, ghrelin is to gutom. Kapag tumataas ang ghrelin natin sa katawan, mas nagugutom tayo, mas nagkakaroon tayo ng cravings. Kunyari po, hindi nyo naman napapansin, parang busog, hindi ka naman gutom, pero hindi ka rin naman sobrang busog, pero ano ka lang, parang naghahanap ka rin ng pagkain biglaan. Isa po sa mga dahilan yan is baka tumataas yung ating ghrelin. Later, pag-usapan din natin kung ano yung mga pagkain na nakakapagpababa kay ghrelin para hindi tayo laging gutom. Next naman si leptin. Kung si ghrelin, gutom, ito namang si leptin, nagsisignal siya ng pagkabusog. So, ang goal natin, laging mataas yung ating leptin para hindi tayo laging maghahanap ng pagkain, lagi tayong busog yung pakiramdam natin. At alam nyo ba na merong sobrang sarap
na pagkain, baka kinakain mo rin to, na kapag sinama mo to sa pang-araw-araw mo, pwede kang matulungan sa pagpayat. Later, pag-usapan natin yung pagkain na yan. So, ano nga ba yung mga dapat nating kainin para pumayat tayo? So, everyday, isama nyo po ito sa inyong diet. Unang-una, chicken breast. So, pag sinabi pong chicken breast, wala po yung okay lang merong onting skin, pero dapat po talaga yung majority ng chicken breast is lean meat. Breast po kasi yung part na pinaka-lean sa manok. So, kung napapansin nyo kapag drumstick or kapag wings, medyo mabalat yan and medyo onti yung muscle part. Kumpara sa mga chicken breast na talagang very lean yung protein component. Anong meron sa chicken breast? Yung quality po kasi ng protein na meron sa chicken breast sobrang taas. Actually, pinakamataas talaga is egg white. Ang pangalawa si chicken breast. Ngayon, kapag mataas po yung protein quality ng ating kinakain, tumataas po si leptin. And at the same time, bumababa po si ghrelin. So, hindi tayo nagugutom agad-agad. Also, ito po mga chicken breast, mataas yung tinatawag niyang thermal effect of food or TEF. Ito po yung energy na kailangang ilaan ng katawan natin para durugin yung ating kinakain. So, anong ibig sabihin nun? Pag kumain tayo ng chicken breast, para matunaw siya sa katawan natin, nagko-consume tayo ng calories. Remember sa first part ng vlog na to, sabi ko kapag tayo ay nag-i-spend or nagsusunog ng calories, mas pumapayat tayo. Ngayon, kakain ka lang ng chicken breast na mataas sa TEF or thermal effect of food, nagsusunog ka ng calories na effortless. Wala kang ginagawa. Hindi ka nag-exercise, hindi ka gumagalaw. Sinusunog mo lang yung kinain mong chicken breast. So, magandang benefit to or magandang cheat code to sa mga gustong magpapayat. So, first itong ating grilled chicken breast. So, pwede nyo naman hindi tanggalin yung balat para meron siyang onting lasa. So, ito minarinade lang kahit few hours or overnight okay lang. Tapos, yan. Medyo sunog pero tikman natin. So, syempre, depende yung magiging lasa niya sa marinade nyo tsaka sa ipapahid nyo habang ginigrill nyo siya or binabarbecue nyo siya. For this one, medyo matamis-tamis siya. So, next, ito naman yung sobrang sarap na pagkain na tingin ko paborito mo rin. Dark chocolate. So, ito pong dark chocolate kasi meron tong mga components na halo na wala sa mga milk chocolate. Meron po kasi itong tinatawag na flavonoids. Ang flavonoids po, isang uri po yan ng antioxidant. Ngayon, kapag meron tayong flavonoids sa ating katawan, nababawasan po yung stress ng mga cells natin. Isa po kasi sa reason kaya medyo nagkakaroon tayo ng pagdagdag ng timbang is kapag masyadong stressful or masyadong mataas yung oxidative stress sa cells natin. Kapag stress po kasi yung cells, tumataas yung inflammation and ang inflammation, ang gusto niyan, fat storage mode yung katawan mo. Also, meron din pong magnesium ang mga dark chocolate. So, itong magnesium, nakakapagpababa din to ng stress. So, kapag mababa ang stress, mababa ang inflammation, ang katawan mo, hindi naka-fat storage, naka-fat burning mode siya. Pero tandaan natin na hindi dapat i-consume ng sobra-sobra itong dark chocolate. Kasi meron din itong katumbas na calories eh. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kung pipili po kayo ng dessert, bukod sa prutas, piliin nyo po yung dark chocolate. Kung meron kayong choices na milk chocolate, white chocolate, tsaka dark chocolate, lagi nyo pong pipiliin yung dark chocolate. Kasi mas maganda yung benefit nito sa katawan natin. Itong dark chocolate na to, nabili ko lang to sa grocery. Ang important lang, dapat at least 70% yung bibilin yung dark chocolate. Kasi kapag yung iba kasi naka 50% lang or 40%, hindi na masyadong dark yun. Natatanggal na yung mga nutrients na kailangan natin for dark chocolate. So, mahalaga yung cocoa na pe-preserve siya. Ito, first time ko to bilhin, itong brand na to. Usually naman nilalagay nila yung percentage. So, kung mahilig ka sa dark chocolate, maganda to. Kasi, yun nga, nakakatulong siya sa pagliit ng belly mo. Next, ito ulit, pwede nyo itong gawing dessert, strawberry. Itong mga strawberries po kasi mayaman dito sa tinatawag nating fiber. So, isa po yun sa mga high fiber fruit na pwede nating mabili. Although, medyo mas mahal siya kumpara sa mga pinya, mansanas, tsaka medyo parang mas mahirap siyang hanapin. Try nyo pong maghanap ng medyo matamis or yung medyo abot kayang strawberries kasi po napakalaki ng benefits niya sa katawan natin. Unang-una, fiber. Ang fiber po nakakapagpabagal po yan ng glucose absorption sa katawan natin. Ang epekto po nun, yung pinakita ko kanina. Kapag high fiber yung ating kinakain, mas pinapaboran niya yung gantong uri ng insulin curve. And kapag ganito yung insulin curve mo sa katawan, nasa fat burning mode ka. Also, ito po mga strawberries, meron din po itong mataas na antioxidants. So, again, kapag antioxidants, anti-stress po yan, anti-inflammation, mas nababawasan po yung pag-iipon ng taba sa katawan. So, ginawa ko siyang dessert. Perfect to para sa tanggal ng umay. Para siyang ice cream. Kasi meron ako ditong nilagay na yogurt. Tapos yung yogurt, hinaluan ko ng Biscoff. Pero, kung walang Biscoff, pwede naman yung mga Grahams. So, alternative lang yan. Pwedeng Biscoff, biscuit, or Grahams. Tapos yung strawberry, maganda rin kung frozen. Pero wag yung fresh from the freezer. Maganda yung medyo malambot-lambot na siya para madali siyang kagatin.
Yan. So, pag pipili kayo ng yogurt, maganda yung plain lang or Greek yogurt, tapos piliin nyo din yung low fat. Timplahan nyo na lang ng onting grahams or onting syrup or honey para mas masarap siya. Next, ito naman, baka paborito mo rin to, avocado. So, ito pong avocado, mayaman po kasi ito sa tinatawag na monounsaturated fatty acids. Ito pong mga MUFA or monounsaturated fatty acids, ang ginagawa nito, pinapataas si leptin. Nakakapagpababa din to ng ghrelin. So, yung gutom energies natin or yung gutom hormones natin bumabagsak. So ito according to this study, avocado intake and longitudinal weight and BMI changes in an adult cohort. So according sa study na to, inaral nila, meron sila mga participants na healthy yung kanilang weight pero nagsama ng avocado sa kanilang daily intake. And sabi nila meron daw tong association or may kinalaman to sa pagkontrol ng timbang ng mga tao. Pero hinay-hinay pa rin po sa avocado. Hindi porket sinama natin yung avocado, gagawa na kayo nung sikat na sikat to eh. Yung may avocado, lalagay sa plato, tapos merong gatas, tsaka asukal. Diyan tayo ngayon magkakaproblema. Kasi po yung sobrang sugar, tsaka sobrang gatas na nilalagay nyo sa avocado, baka po mag-lead. Instead na pumayat kayo, lalo kayong tumaba. Kasi po ang sugar, nakakapagpa-spike po yan ng insulin. Dito siya papasok, ang sugar. Ganito po ang sugar, nakakapagpa-spike siya. Pero again, hindi po masama ang sugar, okay lang po kumain ng sugar, basta tama lang po yung ating amount, and tama yung timing ng pagkain natin. So, ang ginawa ko sa avocado, nilagay ko siya sa rice cakes. So, ito rice cake yan. Tapos itong mga fresh avocado lang na hiniwa ko lang talaga. Literal na iniscoop ko lang siya galing dito. Tapos, naglagay lang ako ng onting cream cheese para may onting contrast yung lasa niya. Kasi 'di ba pag avocado lang, tsaka ito lang, medyo matabang yan eh. So, para may onti siyang alat, tsaka onting cheesiness, naglagay ako ng onte. Pwede nyo rin i-spread out yung cream cheese. Pero ako ginawa ko, parang nilagay-lagay ko na lang. Healthy fats, healthy carbs. Next na pagkain, munggo. So, ito sikat na sikat every Friday, Munggo Fridays. So, ito pong munggo kasi meron tong tinatawag na myo-inositol. Ito pong myo-inositol, important po to sa tinatawag nating insulin sensitivity. Kapag po kasi merong mga tao na talagang chronic na po, ibig sabihin medyo matagal na silang kumakain ng sobrang tatamis and talagang inactive yung lifestyle or merong mga hormonal imbalance, madalas po ganito yung kanilang insulin spike or yung kanilang insulin graph sa katawan nila. And kapag long-standing po na laging nagkakaroon ng insulin spike, ang nangyayari, nagiging insulin resistant sila. Ibig sabihin yung insulin hindi na tinatanggap ng katawan nila. Remember, ang insulin po, important po yan para yung mga kinain natin ay pumasok sa cells para magamit natin. Kunyari, kumain ako ng soft drinks kanina. Para magamit yun ng muscle ko, para magamit yun ng brain ko and iba't ibang cells ng katawan ko, kailangan ng susi, which is si insulin. Ngayon, kung laging ganito, yung insulin graph mo sa katawan, hindi nagagana yung susi mo sa katawan mo. Ang nangyayari, naiiwan yung sugar sa dugo, tumataas yung blood sugar, nagkakaroon ng pag-ihi ng pag-ihi, and pwede po mag-lead into diabetes, hormonal problems, and yung iba, PCOS. Ngayon, itong si myo-inositol na meron sa mga munggo, binabalik niya sa dating function yung susi sa katawan mo. Kumbaga, hinihinang niya para gumana ulit yung susi and para pumasok yung insulin sa mga cells mo. Tinataasan niya yung tinatawag na insulin sensitivity. So, maganda po itong isama sa ating diet. Mas maganda kung pwede nyo po iigisa yung usual na ulam na ginigisa, hinahaluan ng mga gulay. Okay po yan. O kaya naman yung boiled lang na munggo. Maganda rin po yan. Isama nyo po ito sa regular routine nyo para tumas yung inyong myo-inositol and mag-improve ang inyong insulin sensitivity. So, ito naman po according to this study, myo-inositol for insulin resistance, metabolic syndrome, PCOS, and gestational diabetes. And according to the conclusion, myo-inositol should be considered in patients with insulin resistance, metabolic syndrome, type 1 DM, type 2 DM, PCOS, and other risk of gestational diabetes. Kaya naman po nung fin-formulate namin si Healthmate Harmony, so si Harmony po kinonsider po namin to na first line or pangtulong sa mga pasyenteng merong problema sa insulin, may problema sa hormones. Kasi po ito ay merong myo-inositol, D-chiro-inositol, at ang ratio niya is 40:1. Ang 40:1 ratio po, yan po yung tunay na gumagana sa katawan ng tao. Kaya mas nakakatulong po ito para mabalanse ang insulin at para ma-normalize yung inyong hormones. Also, meron din po itong CoQ10 na magandang antioxidant. Meron din po itong folic acid na makakatulong po lalo na sa mga gustong magdagdag ng baby sa family. And yung mga ingredients po nito is galing pong Japan. So, makakasigurado po tayo na very potent and effective. Kung gusto nyo po i-check out si Healthmate Harmony,
sa mga meron pong senyales ng PCOS, sa mga meron pong senyales ng insulin resistance. Ilalagay ko po yung link sa comment section ng video na to. Ewan ko kung appetizing siya sa camera, pero ito typical lang na ginisang munggo. So, munggo, ginisa, tapos sinaluan lang ng onting pork, tsaka hipon para mas masarap siya. Tapos may onting gulay din. May mga greens din ako nilagay dyan. Alam na natin lutuin to. So, every Friday kinakain natin itong munggo. Also, masarap din kung merong onting, chicharon. Pwede nyo ilagay na gulay, dahon ng ampalaya. Last two na pagkain, dalawang B po ito. So, yung unang B, broccoli. So, ito pong broccoli kasi ang maganda po dito, bukod sa mataas yung fiber niya, napaka-high volume po nito. Kapag sinabing high volume, bulky siya sa sikmura natin. Remember, nabubusog tayo kapag napupuno yung ating sikmura. Ngayon, itong si broccoli, kung makita nyo, sobrang kumpul-kumpul siya, di ba? And kapag naubos niya yan, talagang busog ka. Pero kahit bulky siya, kahit marami siya, at kahit mabigat siya, napakababa po ng calories niyan. Kung maalala nyo yung sinabi natin sa intro ng video na to, hindi po lahat ng calories pantay-pantay. Yung 500 calories ng soft drinks na meron dito, pag kinumpara nyo sa 500 calories ng broccoli, ganito po yan karami. So, ganyan pong karami ng broccoli ang dapat nyong kainin para maka 500 calories kayo. Almost 1.5 kilo po yan. So, kumpara nyo dito sa parang kalahating litro lang to ng soft drinks, ito ubos mo na agad sa loob ng 3 hours. Kung titipirin mo. Pero yung 1.5 kilogram na broccoli, ewan ko kung maubos mo yan sa isang araw. Also, ang mga broccoli po, mayaman po yan sa tinatawag na sulforaphane. Nakakatulong po yan para mag-improve din yung tinatawag nating insulin sensitivity. Para siyang si myo-inositol din. And yung sulforaphane po, important po to sa tinatawag nating gut health. Kadalasan po kasi sa mga patients ngayon na hirap magpapayat or merong problem sa hormones, meron ding usually problem sa gut nila. Kapag may problema sa gut, ang nangyayari is tumatagas po yung mga bakterya sa dugo. And kapag tumagas yan, kakalat yan sa katawan, magkakaroon ng inflammation. Si inflammation, fat storage mode ka na naman. Pangalawang B, bangus belly. So ito pong bangus belly, baka magtaka kayo kasi belly, mataba siya, mataas yung calories, mamantika. Pero meron po kasi tayong dalawang uri ng fat or oil. Una, si omega-3 rich. Pangalawa, si omega-6 rich. Itong omega-3 and omega-6, magkaiba po yung function niyan sa katawan. Si omega-3, ang primary function niyan, anti-inflammatory. Pangontra sa inflammation. Kumpara natin kay omega-6. Ito pong si omega-6, kapag mas mataas yung ratio nito sa mga taba na kinakain natin, nagbibigay ito ng inflammation sa katawan. So, pro-inflammatory to. Ilan po sa mga taba or mga mantika na medyo mataas sa omega-6. So, medyo ilimit nyo po itong mga oil na to. Soybean oil, corn oil, sunflower oil, canola oil, at yung mga margarine. Pwede po kainin yung mga yan, pero dapat po limit kasi nagbibigay yan ng inflammation kapag sobra-sobra. Ang mga taba naman and mantika na mataas sa omega-3, yan, number 1, si bangus belly. Kaya sinama natin sa ating daily diet. Pangalawa, si salmon. Napakaganda pong healthy fats ang meron kay salmon. Pangatlo, yung mga mani. Yung mga almonds, yung mga walnut. Actually, pwede nyo rin isama tong mani sa daily or sa regular diet nyo. Next is yung ating bangus belly. So, ito yung pinaka-belly niya. Yan yung pinaka-hinahanap natin sa bangus. Isang uri ito ng healthy fats. So, huwag kayo matatakot sa bangus belly. Tsaka, para sa akin, ito yung pinaka-malinamnam sa bangus. Yung pinaka-chan niya. So, ito, nilagyan lang ng mga kamatis, sibuyas, bago i-grill. Next, pag-usapan naman natin yung mga dapat iwasan. Ito, madalas ko na rin nababanggit. So, bibilisan na lang natin. Unang-una, si liquid calories. Si liquid calories, ito yung mga inumin na matatamis na liquid form. Kaya siya tinawag na liquid calories kasi may calories siya pero liquid form lang. So, napakabilis nito ma-absorb sa katawan natin. Yung graph na mangyayari sa inyo kapag mataas kayo sa liquid calories, pag ganito, itong kulay red. Sample ng mga liquid calories, itong soft drinks, mga milk tea, and kung ano-ano pang mga juices, mga iced tea. Next, mga ultra-processed food. Lahat ng mga nakapakete. Okay lang kumain yan, basta dapat po balanse lang, wag araw-arawin, wag sobra-sobra. Examples niyan, mga chichirya, mga biskuit, mga chips, at mga cookies. Lahat masasarap. Ang nangyayari po kasi kapag medyo napaparami yung ating ultra-processed food, tumataas po yung ating ghrelin. Kung napapansin nyo, after nyo kumain ng sabihin nating paborito nyong chichirya, mga 2 to 3 hours, gutom na ulit kayo. Kasi po tumataas yung ghrelin. Next, iwasan din yung mga refined carbohydrates. Ibig sabihin yung mga white pasta, yung mga white bread, yung mga donut, yung mga pancake, lahat po ng mga pastry na sobrang
process or sobrang bilis matunaw. Kapag po kakain po kayo ng bread, okay lang naman kumain yan, pero piliin nyo po yung mga sourdough bread kasi po mas complex po yung carbohydrates niyan. Ang nangyayari po kasi kapag very refined yung carbohydrates, mabilis po yun matunaw, insulin spike ka na naman, fat storage mode ka na naman. Ops, bago natin i-reveal ang susunod na pagkain, baka po meron kayo nakakalimutan, up to 70% po kasi ng nanonood sa akin ay hindi pa nakasubscribe. So mag-subscribe na po kayo ngayon. At kapag nag-subscribe po kayo, promise, mas gagalingan ko pa po at mas dadamihan ko ang mga informative videos. Back to the video. And next, syempre, paulit-ulit na to, alcohol or alak. Ang alcohol po kasi ang isa sa may pinaka-dense na calories. Parang 9 calories per gram po yung alcohol. So pag naubos nyo po kahit ganito lang kaonte, ang daming calories na po ang pumasok sa katawan nyo. Also kapag uminom po tayo ng alcohol, ang katawan natin gusto niyang tunawin muna yung alcohol. So ang nangyayari, instead na nagtutunaw ng taba yung ating katawan, hindi natutunaw yung taba kasi inuunang tunawin yung alcohol. So yung fat burning mechanism ng katawan mo, medyo napupurnada, hindi siya gumagana kasi nakafocus siya sa metabolize ng mga ininom mong alcohol kagabi. So diyan ko natatapusin ang video nito. Sana po ay marami kayong natutunan. Kung gusto niyo po malaman ang mga impormasyon tungkol sa Nipah virus, panoorin niyo po ito. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.